Saan tayo na ito'y 22 verses altogether, amin nga Biblia, nakalukat. Let us read it all together, beginning verse 1, go. The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the earth, Judah mourned it in the gates thereof languish, and they are plucked unto the ground in the city. And their nobles have set their vessels to the waters, they came to the beach and found no water. They returned with their vessels empty, they were ashamed and confounded and covered their heads. Because the ground was cut for purpose to rain in the earth, the plowmen were ashamed, they covered their heads. Yeah, they had cuts in the field and forsook it, because there was no grass. And the world dust and stand in the high places, they snuffed of the winds like dragons. They rised and failed because there was no grass. O Lord, though the iniquities testify against us, when they say, for our backslidings are many, we have sinned against thee. O the hope of Israel, the Savior thereof, in time of trouble, why shouldest thou be a stranger in the land? As the wayfaring man that turneth aside to tarry for a night. Why shouldest thou be as man as today, as mighty man that cannot save? Yet thou, O Lord, art thou in the midst of us, and we are called by thy name. Leave us not. And thus said the Lord unto his people, thus they have come to wonder, and they have not refrained their faith. Therefore the Lord doth not accept them, he will not remember their iniquity and visit their sins. Then said the Lord unto me, pray not for these people, for their good. When they fast, I will not hear their cry, for they offer work of praise and will not petition. I will accept them, but I will consume them by the sword, and by the famine, and by the pestilence. Then said I, O God, behold, the prophets say unto them, yet they shall not the sword, neither shall be of famine, but I will give you a sure peace in this place. Then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in their need. I sent them not, neither have I commanded them. Then I spake unto them, they prophesy not to you of vision and divination in the thing of love and the deceit of their heart. Therefore thus said the Lord concerning the prophets that prophesy in my name, and I send them not. Yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall not the prophets be consumed. Jerusalem, because of the famine and the sword, they shall not wear them, their wives, nor their sons, nor their daughters, but I pour their wickedness upon them. Therefore doth say the sword unto them, let mine eyes run down with tears, night and day, and let them that cease for virgin daughter of my people is broken with a great bridge, with a grievous wound. And I will go forth in the fields, and behold his slain in the sword, and if I enter into the city, then behold them that are sick with the famine. Yet the prophets and the priests go out into the land that makes you known. After it is written to Mount Zion, as thou hast smitten us, and there is no healing for us. We look for peace, and there is no good, and for the time of healing, behold, trouble. We acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. Do not abhor us for thy name's sake, do not disgrace the throne. Remember, break not the covenant with us. Against the among the quantities of the Gentiles that can cause rain, and the heavens give showers, art not thou he alone, our God. Therefore we'll wait upon thee. Nga po Diyos, di mapadayawan. Pagkakas kayo amin. Anyong mga kunangay nga nakuha makikita, iti aramidan niyo once you enter in this building. Nakaroon mga dapat ito isango, makikita kung kayo matuwa, gininawat kayo iti papel. Ayan na di papel. Ayan yung papel na pag-gininawat na di. Sigurado? Buradas kayo maduway. Sa kito na nagyan na guys yan, kaputak ni guys, ada lang agad ni iskoy, at dapat dyan. Hindi na pagkada kayo tangatanlos. Dakay dito, because ang dakay dyan, naglumlumbag. Nagano'n pa kang tinga tugaw, and we should be divided. Very strict. Nga po Diyos, hindi kasan ng tao nga dayaw. So, kung kitaan niyo pakabsat ka saan tayo, may ito simbahan nga
Asla nga jay balay. Asla ka nga, kunang nga jay simbahan, asla jay opisina, it's more than your office. It's more than your home. It's the place where God's holiness can be filled. So at tila dito nga mensahe tayo tatatag concerning corruption. Tayo so dito iti makita tayo dito. And I introduce this message by the word Ikabod. Ikabod kat isuting kat jay asawa ni Pinihas. Ni Pinihas kat anak isuna ni Eli. Dito yung istorya at makita jay 1 Samuel chapter 3 hingga chapter 4. Ijay nga gundaway jay translation iti Israel nga dagito ita nga tattao na nipod idinatay ni Joshua hingga jay rule o ti Judges up until ni Eli tinangidaulo kat makita tayo itinapasama kadagito ita nga tattao ada jay paghindimuan da. Ada iti religious leaders da. Ngam iti sangwanan niya po Diyos they are corrupt. Dinugtan jay gundaway nga masakol nga mapaligipan na gito nga tattao babaan iti maysa nga panakayanak iti maysa nga ubing. Tindak sanggasat na ito nga ubing kat nayanak nga saan na nga nakita ni Amana kung saan na nga nakita ni Inana. In the name given is Ikabod. Meaning, iti gloria iti Diyos. But napukawan, pinmanawan. But as I survey kinitoy nga passage nga tayo binasa tata, that is actually what is prevailing in our time today. There are many churches today, there are many religious groups today who claims that they are worshiping God. Kami ti salutsunan ditong balmaysa kada kayo is the glory of God in this church. Is God's glory in my life as part of this church? Because the church is not a building, the church are you, we are the church. Iti gloria ka din niya po Diyos kat ada kada tayo iso nga dapat makita dayto no maysa ka nga ama makita dayto kin ka maysa ka nga ina makita dayto kin ka kat makita ko man dayto kadagiti nga anak mo if you are part of the church. The problema kakabsat kat in may dagito nga tragedies they were defeated in battle. And the ark of the Lord that maintains the glory of God was taken away from these people. Ngayon gagayon din kabsat no awanan iti serbi iti sasaon ni Apo Diyos kada tayo and yet we call ourselves as a believer. Deta iti sinyalis that the glory of God departed in us. I want you to listen carefully. I'm tired and sick of parents who cannot govern their family, who does not have respect and honor and fear in the house of God. For people who come inside here, this building, and treat it as if it is nothing, the glory of God departs in your life. So ngayon ikararag ko, may it be a reversal today and the rest of the year. Doon ginagablabas nga tawon, pinmanaw ti gloria ni Apo Diyos, itibiyag ti tunggal may sa kada tayo, iti pamilya tayo. Sapay ko ma, ay tinaytoy nga aldaw, pati ti succeeding days, at baliktad na tayo, gloria ni Apo Diyos, ang subliga na tayo. So may nalag dito in chapter 14, may iso ti text tayo, apay aya, because the people were corrupted, and yet they think they are not. These people, as Jeremiah prophesied against them, di panangkita dakin ni Jeremiah salit. Panangkita dakin ni Jeremiah ulbod. Panangkita dakin ni Jeremiah lastog. Panangkita dakin ni Jeremiah pasikap. And maybe I might not be Jeremiah, but to most of you, that's the way you look at me. Why I like this? Because I fear God's word so much. Malugar
nga taon nga nagkakadwa tayo dito, and yet hangko nga makita, iti talaga nga dedikasyon, iti may sana na mahi. First and foremost, kadagkati yung mga parents nga dahil ito'y tata. Yung man ay talaga, nung ginagagat, nagagat ka, awan may baga. Nung kinaano, siguro kaanusan ka. Ayatot ka ito'y anak mo. At the expense that even you cannot be seen in the church, basta da kanya kudirit ka anak mo, you love it to do it. And yet, di tayo di passage nga makita tayo dito, anya iti kunana daging the versikulo, dagito'y da nga mangisurusuro, mangidadaulo, itiili from the priest to the prophets, to the political leaders, man ayayam da, man saysayap da, awanan dyan sa niya ako Diyos kinyada, isulat ito magbaga ni Jeremiah, yet these people hold him a liar. Kana bibiyahin da, kana papasyar da, isuti kunana dito eh. Instead na tumalnada, talinalit na, taagdayo da, dingin da, itisasaw, dingganda ni pagbagan si Jeremiah, they refuse to hear. Why? Because they are corrupted. Tell me, if you are not corrupted. Kasalamat lang, iti sakit nga pride ito, iti corruption, kasalamat sakit nga pride. Ibagam na awan ka, hindi ka nagpaiso na, adakin ka, that is corruption. And there are three things that we can find here. Ikabod is a very negative word. Ang asi kayo gagayip din kapsat, tasan kayo nga urayin nga mapasamak diya. Imagine, natay ni inana, natay ni amana, natay ni lulo na at that instant. And the very character of this child, of this young baby, of this young child, means the glory of God departed away from God's people. It's very tragic. I said, ay mapasamak na kung si Kasa kapay kananay, sannagan mo ay abot, sannagan mo ay anak, at ikabot. Tay tinayang abot yung stat ako, inadaywan ta ko si siya. Ay said, ay mapasamak din, sa kapay mandamnam, sa kapay baga, ay nagbaso ka na ako Diyos. Permi ka magtinan, deta kapanunutan, nga nagragsak, namnam ay. Deta itim sobrang kaya kapanunutan tayo gamit, datayo dito yung kaparientes, amok tirit na yun, because I am a parents. Just like you. Nung apay nagpurpursigi tayo, masapay kumata, araminan tayo, noon niya ating kagdang niya po Diyos kada tayo. And yet, we do not lie. Oh, Pastor, you are wrong. Ang mulang amo, noon niya, kaya araminan ka na gito yung anak ko. Maybe you're doing it, but you're doing it in the wrong way. Unang-una, ipakita mo na ikaw ay mas faithful sa anak mo at sila ay susunod. Hindi pwedeng sila ay mas faithful kisa sa iyo. Paglulang nga puntos na ito eh. Umuna kay verse 1, the word of the Lord that came to Jeremiah concerning the dirt. Concerning. So ito, may papan kung na natin concerning. In the whole composition na dito, got J corruption. There was corruption among God's people. And yet they think they are not corrupted. Iso dito iti punpunteriya ni Jeremiah kinyada all throughout dagito ida nga ikadkadeng ni Jeremiah we have studied previously winarningan the forewarned of God. Habang ibagbagan ni Jeremiah dito kinyada damod nga masasar and we are reliving that time today. As I look notibasihan iti simbahan building saan tayo mapudno saan nga mayat ti building tayo. Notibasihan, iti simbahan kinaado, iti membro, saan nga simbahan na ito, ita nagbasit tayo. Mawatan iti bagbagat. Notibasihan, iti kuna tayo, iti podno, nga simbahan kat kinabaknang, saan nga kabalin, apayaya, that we, because we are the poorest. Notibasihan, iti simbahan, kat kunam, mapanda nga, agimong iti Domingo, almost all religious people, almost all churches gather as well.
kung di mas daawan niyo, nga dapat kumang obserbaran niyo, anya ka di tibiyag ka dito. Apay nga ipapasnag ka. Yan din nagbiyahiya. Di ka man, pagkari Cervantes. Ipapasnag na ito'y na GWs na mapan makikimo. Gagawin kami kimalong ipapasnag na ito'y na IEC na mapan makikimo. They were dressed, mamadlaw mo nga dagos eh. Yung dalan niya Cervantes, mamadlaw mo. Gathering na ito'y Thursday, Saturday di gathering din. Dati dyan kalsada, may sana, gusto na lang, mamadlaw mo. Madlaw mo nga talaga, no mo. Dati dyan, may sa magmag na. Ano pa nga ipapasnag na ito'y, kat igrimong na ito'y, kat alas 5. Alas 3 pa ilang na dati dyan dalan. Nung apay ka na tayo nga nagasidod, malakaw tayo tayo. Sino tipudno ka na tayo? Tell me. At ikinagpaisuan na, dahito'y concerning, number 1 is dryness. Alam mo ba yung sinimensyon dito? Basahin mo the rest of the verses dito. Kuna na ijay, Jude the mourned in the gates thereof languisheth, and they are blunt unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. Dirt, because of the dirt, concerning the dirt. Yung dryness na ito, yung drought na ito, ano yung nangyari? The people are unfilled. Hindi nasasatisfy yung thirstiness nila because of the dryness. Ibig sabihin, concerning corruption, we are unfilled. The words of God has no power. Why? Because, alam niyo kung bakit? Corruption languishes in our hearts. And the words of God cannot fill us anymore. We are unfilled by God's word. We are unfilled by God's will. Basahan nyo na ito'y nga information. Their nobles have sent their little ones to the waters. Dinundun dahil daman sakdo. Imoy da ng kaon. Imoy da ng inap si ganun. Ngun ng tauli da ay may karga sa vessel da. It is empty. When corruption do not stop in your life, no matter what you do, you have the vessel that is full of goodness, but it is unfilled. Hindi lang unfilled yan. You become unfit. Anyati cause na, magbalik ka nga dry. Anyati cause na, no dry ka, akas may isang namati. Saan nga trabaho isaw niya po Diyos? The word of God can never fill you. Ang pangalawa dito, you will become unfit. Ano yung unfit? Kitang dagito dang animal da, nakuktong da, kunana. Dagito dang natatao, they are starving to death. Nakakita ka, hindi, may isang animal na saan nga gininom kat nalumot, imposible. Sila pang kami dahil ikalman, damo may narami na gito eh. Nagpainom, nagsakto dahil kita. Nagsibog na gada kita mula. Pinainom na kita tarakong tayo dyan. Pinakan na kita pato kung manok. Apa aya, no hante yung marami na dahil, this will become unfit. Kaya kung kanina si Dalan, di may isang nakukutong, sige man. Hante yung mabaling nga rami doon diyan. Kahit mo kadi nga baunan diyan may sana nakuktok-uktok nga agbibisin nga bigbigagar itibisin na kahit mo nga gara trabaho it cannot be. Concerning corruption, pag may dryness sa atin, we are unfilled, we are unfit. Ano yung pangatlo dito? We are unprepared. Napakatindi. Unanay dyan, because the ground is shocked, for there is no rain on the earth, and the plowmen were ashamed, they covered their heads.
sabi na ito. Awanan tinaramit na ito lang gardinero na ang amoy yung covered in the heads. Ang nga din, nagalat ni payong at nagpayong, amoy yung ramidon tayo. Naawanan, bilibirong tayo pamuspusat, ikasprit tayo tayo at apay ako Diyos. That is the meaning of covered their heads. Gapo iti bainan. Gapo tawanan iti maramidam. You just cover your heads and you cry out of frustration. Dryness causes these things. Hindi problema kakapsat sa atin kung may bagang na dry tayo. We think we are okay. The hind also camped in the fields and forsook it because there was no grass. Natigat na sa mundo ito. Dati ang nagda. Inmanagda ije pasturan nung pinanawan da apayaya. Tapan da awanan garut tiruot. Apan da birok itiruot. Ibig sabihin yan, they are unprepared to care for their hearts. Naging na barbarungan nagda. Iti birukon da. Survival first. Darating tayo sa panahon na ganyan. Huwag kayong maniniwala sa nagsasabi. Anong sabi ng Bible dito? Maraming nagsasabi, hindi mangyayari yung famine, hindi mangyayari yung digmaan, hindi tayo matatalo. Yet, it did happen before their eyes. Huwag kayong maniniwala sa mga kapastoran na nagsasabi, we will not undergo trials and hardship. No! They are liars. The church will pass through that. Why? Because that is the last part of purification. The church ought to undergo. Amen. I guarantee you that. Unless you believe a lie or hold the truth. Dito mensahe ni Jeremiah Kenyatta. Di kahit na nadengdenggan Jeremiah, the comforting words. And they are unprepared when the death comes. When the war and the famine came. Why? Because they believe the lies. Pangalawa, not only dryness or drought, but deception and deceit. Ang unang mangyayari kung ang buhay mo nangingibabaw ang corruption, nangingibabaw ang compromise, hindi ka lang magiging dry na Kristiyano. Ikaw pa ang suki ng deception. Paniniwalaan mo ang mga hindi totoo. At ang katotohanan, hindi mo na pakikinggan. Are we listening? Ito, nakakatakot. From the prophets to their prophecies to the people, they are all deceived. Ngayon, sasabihin mo sa akin, hindi ako nabubuhay sa corruption, Pastor. Pero bakit? Yung asta mo bilang isang mananampalataya ay deceive. Kita nyo natin. O Lord, though our iniquities testify against us, do thou eat for thy name's sake, for our backsliding are many, we have sinned against thee. Ito ay hinihingi ni Jeremiah na gawin ng mga tao. Pero hindi sila naniniwala. Bakit? Deceived na sila. Alam niyo, hindi kami backslider. Hindi kami unfaithful. Si pastor naman, hindi niya naintindihan. Mayroon akong anak, kaya hindi ka ako pwedeng lumabas ng bahay. Ano sinasabi mo? Yung anak mo ang dahilan para idalhin ang curse ng Panginoon sa pamilya mo? Yung anak mo na sinasabi mo na blessing, yun ang dahilan para hindi ka makapagsilbi sa Diyos? Pastor, ako matadai ni trabaho, I cannot be involved. I'm not asking you to leave your job.
God is not asking us to forsake our job, to forsake our farm, to forsake our target, nor to forsake our family. God is asking us to prioritize Him. To prioritize Him is to set everything in order. Because kung sino man ang nagbigay ng mga yan, sabi sa pinakahuling information dito sa chapter na ito, ay ang Panginoon. Pero bakit nawala ang picture ng Panginoon? Nung binigyan ka ng trabaho, nung binigyan ka ng pamilya, mas mula nung nagkaroon ka ng anak. Bakit nawalang importansya ang Diyos sa'yo? Because you have been deceived. Sino ang nag-deceive sa'yo? Mga prophet, ang kanilang mga prophecies, mga pastors, at ang kanilang mga preaching. Ngayon, sinasabi ito ni Jeremiah, our hope of Israel, the Savior thereof, in time of trouble, why shouldest thou be a stranger in the land? It is way for him that turneth aside to tarry for a night. Unanay jay, apay sika, ako Diyos, sika kas asami nga may salakan kada kami. Apay kakaslakan nga gandanaan, apay hanga mabalin nga maturog kayo may salang nga rapi, apay nga kalabas ka kanda kami. See? Tingnan niyo itong totoong propeta ng Panginoon. Hinahanap niya ang kaligtasan sa kamay ng Diyos, pero mailap ito. At sinabi niya na para kang stranger sa amin. Hindi ba ikaw ang aming Panginoon? Sabi ni Jeremiah. And that is also happening to us. We only cry out to God when we are in deep trouble and in deep danger. But we do not do it every day. When was the last time to cry out to God? And you kneel before Him, and you shed your tears because you have seen how corrupted you are. Kailan yan? Wala kang maalala. Sabihin ko sa iyo, because you have been deceived. Walang nagbabago sa atin. Yung mga sinasabi lamang, katuruan nila, hindi katotohanan yung pinapaniwalaan natin. Sabi ko sa inyo kanina, gustong-gusto na natin yung the word love, hindi natin alam na. Nagpapalakas ng word na love is none other than God's holiness and God's justice. Also the people, pagsistorya nyo, gustong-gusto ng mga tao, nung kapanahonan ni Jeremiah at nung oras na ito, katulad din ng kapanahonan nung wala na si Joshua hanggang sa time ni Eli, hanggang sa lumabas si Samuel. At kahit andyan na si Samuel, anong nangyari sa mga taong ito? Yung pa rin gusto nila, yung makamundo, yung mga carnal na mga bagay-bagay, yung gusto nila. And they are called God's people. Is the church different? No, we are just the same. Tingnan niyo kung anong nangyari sa atin dito. Kung walang yanga tayo pumapasok sa loob ng simbahan eh. Ang Diyos na nga nahihiya para sa atin eh. Because there is no respect, there is no fear. There is no gratitude. Bakit nangyayari ito? Because we are dry. Because we are deceived. Verse 11. Verse 9. Yeah, let's praise. O Lord, are in the midst of us. We are called by thy name. Leave us not. Christian kami. Saved kami. Bakit ganito? Bakit mo kami iniiwan? Kasi nangingibabaw nga yung deception sa buhay mo eh. Bakit nangingibabaw yung deception? Ito ang binubuhay mo, ito ang ginagawa mo, itong nangunguna sa'yo. Why? Because you are corrupted. Kayong mga professional, you are being corrupted by money. Gusto mong mataas ng sahod? Gusto mong magkapera? Gusto mong makabili ng mga ganito? Ito mga priority mo.
Gusto mong mapasyalan ng mga ito, dito yun, di ba paspasyaran, di ka panunutan, di kita tao data. Kumahan mo ka di nga panunutan, nga diyan, agree-review ka, pagpakasi ka kiniya ako Diyos. Kung kunami diyan, church, please pray for me. At nung nangyari na yung mga nangyari na pinalangin, sinagot ng Panginoon yun, ngayon nawawala ka na bigla. Wala nang pandidiri sa mga Kristiyano ngayon. In fact, wala tayong hiya. At pag andito ka, gusto mo ba magpasalamat ang church sa'yo? Magpasalamat ang Panginoon sa presensya mo. Ay, grabe. Dryness, deception. We need discipline. That's the third point. Tingnan nyo dun sa verse 10. Thus saith the Lord unto these people, thus they love to wander, they have not refrained their feet. Munsaysayap, dito kaya tayo, dito yung hari ni Siso, lalo ka na kayo tinansaysayap. Anya, tiga po nang mansaysayap ka. The Lord that not accept them, He will not now remember the iniquity and visit their sins. Kaya magkaroon tayo ng disiplina. Karagam niya disiplina. Last Sunday of the year, I must be in the church. First Sunday of the year, I must be in the church. That is discipline. There is no other priority than being in the church. Why? Because that is the sanctuary of God. Pwede punang niya ako, Diyos, kaslaki ni Gobernador. Mabaling nga nung listo nga eleksyon, sa mga tutulungan, sumunod sa mga tutasyaran. Mabayin kayo tukay, kadagito daw opisyalis tayo, kaya nga hantay maramidan ni Diyos. Iti-discipline ka gayon kay Kausat, kaya na nga sa walang disiplinado tayo lang, mapukaw lang dito nga korupsyon tayo, no isuna itinamnama, He is our hope. Ay so that itinawag ta. The verse 9, you are our hope. And then later on, nagito yung nga, kung na dito He will now remember their iniquity and visit their sins. Then said the Lord unto me, pray not for these people, for their good. Makinig kayo ngayon. Mga palaging humihingi ng prayer request. Alam mo, kahit hindi ka humingi ng prayer request, alam na namin kung anong nangyayari sa buhay mo. Bilang pastor mo, alam ko na kung anong nangyayari sa buhay mo. Kahit wala kang prayer request. Kung andito ka palagi at nagkikita tayo sa araw ng pagsamba at sa araw ng panalangin. Alam mo ba yan? Bakit humihingi ka ng prayer request? Or bakit nahihiya kang humingi ng prayer request? Because you have not been with us. You did not join us. Anong nangyari sa'yo? Nagsaysayap ka. And when things happen that seems to be costly, that seems to be endangering your health and your wealth, you ask prayer. Anong sabi ng Panginoon? Nangyayari yan because God is visiting your sin. Sabi ng Panginoon, huwag mo silang ipapanalangin. See? Not all prayer requests ought to be prayed for. Ano yung request ni Apostle Paul? Kung tingnan niyo yung prayer ni Apostle Paul, panalangin niyo na magkikita pa tayo, yun ang panalangin. I-request niyo na magkikita pa tayo, sabi niyo sa mga churches na sinumulan niya. Ipanalangin nyo na magiging malakas pa ako para matupad yung kagustuhan ng Diyos sa aking buhay at sa inyo. Yun ang prayer request ni Apostle Paul. Ganon mag-prayer request sa mga Kristiyano dapat. Hindi yung pray yung request na faithful lang. It cannot be. Saan ka nakakita sa Biblia na pinray ang isang tao para mag-faithful? Wala eh. But we love to do that, and churches love to do it. Why? Because they are corrupted. We love to do things that should not be, and we call ourselves church.
But let this be the real church where the Ichabod is no longer seen. And the glory of God started to shine. Let this year be a different year. Narwam tayo kami ay ako. I only sleep 4, maximum of 4. An average of 3.5 hours every day. And you know what? I ponder upon God's word. I keep on thinking, ano yung mangyari kada kami, ano yung mangyari dito ng membro, ano yung mangyari dito ng church. Ano yung mangyari dito family, itong galmay sa, why is this happening? And lo and behold, this is our message for today. When they fast, I will not hear their cry, and when they burnt offerings, when they offer burnt offerings and oblation, I will not accept them, but I will consume them by the sword and by the famine and by pestilence. Sa galit at tindi ng pagkamuhi ng Panginoon sa kanyang mga tao, anong sabi niya? Espada, famine, at pestilence. Ang kapalit ng iyong mga kalukuhan, ng iyong mga backsliding, ng iyong mga comfortable lifestyle, non-committed life, of a corrupted life. Kailangan ibalik natin ang disiplina. Anong kailangan natin? Hindi lang gawin natin siyang hope, magpaka-humble tayo. Sa humility, anong sabi niya? Magkakaroon ng healing. Oh. Alam niyo yung humility at healing, it goes together. Yung isang may sakit, hindi yung doktor yung lalapit sa kanya. Tama ba? Ikaw ang lalapit sa doktor. Sino ang doktor natin? Walang iba kundi ang Panginoon. Grabe, ito nga maraming hindi away, amigos. We think we are humble, but we are not. O Lord God, behold, the prophet said to them, you shall not see the sword, neither shall you have famine, but I will give you assured peace in this place. Ito yung mga false prophets. They are giving them false hope. And they are what? No apoy kuma, puyo tanda jay pride kinyada. Iso nga, imbis nga karoon day ki-discipline, imbis nga paka-humble na gito ng mga tao, ayaw kung gayam ti umay kagubat, saan gayam ay tulog niya po Diyos, na umay iti gubat ka na kami, umay iti rigat, umay iti bisin ka na kami, iso nga, agbyag kami lang tayo iti kastoy. And that is the problem with the false teaching that was taught to us. Oh, pastor naman siya eh. Tingnan mo sa Bible kung anong sinasabi sa pastor. There are false pastors as there are false prophets. And there are false teachers because there are false teaching. So ano ngayon ang nasa sayo? Magpakatuto tayo habang maaga pa. Either we humble and submit before God or rebel against Him. Yung panghuli dito kasi, kung kitaan nyo dito ito na dyan healing actually, ano iti sakit ko na dyan previous. Gapo iti dryness, gapo iti drought, ano iti resulta na dito, alaga, umina mami, it is what is happening. So agal-burutuak, iti sakit, iti nakon ko, makasanong ka estupido, dagito yung mga church leaders, yan. Kita nyo iti mapaspasamang ti gobyerno tata. And you're not blind. Kadaklan iti pundo in the history of the Philippines. Kapanan na deta, mapan iti ayuda. Imbis nga, generate da iti jobs, i-improve da iti infrastructure, ag-build da iti school facilities, ag-construct da iti hospitals, ito da iti ayuda. The explanation ni Magalong 777, that is true. Ay lahat ng congressman dumidikit doon, bakit? Tatanggap yan eh.
Pagkatapos tahimik yung tao, tahimik yung church. Anong date bukas? 30. Yan yung rally ng mga INC. Sana diyan ginaon yung Baptist Day. Mas bilig pa ako kung diyan nila ginaon. Pero hindi. At yung mga bulag-bulagan dito eh. We cannot separate the truth from reality. That we are blinded, and yet there are many churches. Ang dami mga papastoran doon, no? Nagkaipon-ipon. Pagkatapos yung mga speaker na ng mga politiko na involved sa corruption, yun ang nagtuturo at pinapakinggan ng church ng Panginoon. Is not that corruption? Mag-isip kayo, ito ba ang mga klase ng mga leaders na susundin natin? Asan ang disiplina sa atin? Asan ang katotohanan? Wala na. Because hindi kakabsat, under discipline is honor. Honor yan. I wish I could discuss verse by verse dito. Napakatindi dito kasi connected dito sa 1 Samuel chapter 4. Kinahan nyo dito, in verse 20, we acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. That is what humility can do. That is what discipline will do. Do not abhor us for thy name's sake. That is honor. Pangaasi mga po Diyos, babay, itinagan mo, we want to bring back the honor in your name, and you will honor our prayer. Kaya mo bang gawin yan mamaya? Ano bang sinabi rito? In the earlier part, verse 18, if I go forth in the field, then behold, they slain with the sword. And if I enter into the city, then behold them that are sick with famine. In both the prophet and the priest go about in the land that they do not go. Sino ang nagsasuffer? Yung mga tao. Sabi ni Jeremiah, pag pumasok ako doon sa loob, nakikita ko yung mga patay. Pag lalabas ako, nakikita ko yung mga nagkakasakit, naghihingalo. Asan yung mga prophets? Asan yung mga pastors? Wala, umalis sila kung saan-saan sila nagpupunta. Ito ba yung mga gusto nyo mangyari sa church? Bakit hindi natin ayusin ang lahat? And let us bring honor back to God. Do not honor men, honor God. Has thou utterly rejected Judah? Has not thy son Lord Zion? Why thou hast smitten us? And there is no healing for us. Pwede may bigyan mo yung kagamutan para sa amin, sabi ni Jeremiah. We look for peace and there is no good, and for the time of healing, and behold trouble. Inaasahan namin na kami ay magamot, yun pala ay problema pa rin. Gusto mo bang magamot totally? Come back to God. Sabi ko sa inyo, kailangan natin dito magkaroon ng spiritual discernment ang bawat isa. Biblical discernment kailangan natin, hindi lahat. Nung nagsasabi natin kapatiran sa pananampalataya ay totoo ang kanilang sinasabi. And may God uphold the prayers of this family to acknowledge God's word. In verse 22, as we end this message, are these any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? Bakit sinabi ito ni Jeremiah? Because these are God's people who ought to live in accordance with God's will. Why are they corrupted? Because they choose to go after what the Gentiles are chasing. No, anya kitang kamatan na gito nga non-Israelites, na gito nga hintil, anong hinaalam nila? Prosperity, power, prestige. Yun, ibinirok dan. Saanan nga di presensya niya Diyos. Anya iti may
Kainay ka na dito kada tayo, kaslagon kada kayo ka professional. Biru kong jay oblang mas priority niya, kaya dito ita, isang saganam jay baging para iti trabaho, isang saganam iti baging para iti karir mo, isang saganam iti baging para di opisina, isang saganam iti baging para di eskwela. Now, have you prepared for the church? For the church meeting? Since when did you came here early or on time? Since when? Nauna pa nga itong mga kapatiran natin na galing doon sa pinakamalayo sa Kulalo eh. Hindi ba tayo nahihiyak? Una ba kakapal ng ating pagmumukha? Imagine yung napakalayo. Hindi ba na sila membro dito? Sila ba ang mas maaga? Tayo, very proud pa tayo pumasok dito. Dahil pakinggan pa yung mga paa natin. Wala pa tayong mga hiya. Where is honor? We do not honor God, we honor ourselves. Kasi imbis na maaga kang magising, maaga kang mag-prepare, you love to sleep. Ito pa nga pambangunan na kita pagdaktak ka lang na, 14 years old, 15 years old, 16 years old, na kita anak mo, ano nga mapagkawan na bumangon na. Nakikita ko yung mga ugali doon. Alam niyo yung mga nag-uumpukan dito, nagkakagrupo-grupo, pari-parihas kayo ng singaw, ng hininga. Wala man nang nagsabi nakakahiya sa Panginoon. Dapat maaga ako kasi kahit maglakad ako, sinong naglakad sa inyo mga kids kanina? Huwag kamong iyo. Meron ba? Siyang. Dati kasukat ni Mr. Lunis. Ay, sikat at kasalakan to Mr. Lunis. Magmag na actually hanggang malanda daw di ay. Kasasapan na dito, katumay dito yung pastor. Umay nga dagos dito isang wala. See, where is honor here? That can cause rain, or can the heavens give showers? Art not thou that He, O Lord our God, therefore we will wait upon Thee, for Thou hast made all these things. Hindi pa huli ang lahat para sabihin natin, Ikaw pala Panginoon, ang dapat namin lahat. Concerning corruption, let us bring back discipline. Let not deception or deceit ruin and rule in our hearts. Let not dryness keeps clinging to our souls. But let discipline of hope, discipline of humility that brings healing, and discipline of honor. Kumakanta kami ng Diyos. I'm not asking you to kneel. Kung dimeda na kaawat at iminsahe, I want you to join me as we kneel before God. Do not kneel in your seats, but let us kneel in God, here in this house. Move out of your seats and come in front. And let us kneel together before God. If you want to honor God, to bring back discipline in your life, in your family, antay ang naladaw di amin, we can make this year right! It's your choice today. You can either remain corrupted, or you will say, "Here, my Lord, as humble as I am, forgive me. I am wicked before you." Saan nga, agin na ito yung invitation. This is the word of God. Kung gusto niyo, ang sabi ng Diyos, do not pray for them because the tragedy, the sickness, the famine, the hardship, the sword that will visit them, I personally ordained it. Kahit mo kanina ito, why not come before God and pray to Him? Have your moment of prayer.
Apo Diyos, nga madaydayaw pangasin kita pakawanin ka kami. Itibyan, kung galmay sa kada kami, dito yung nasimbahan. Saan nga nagbalin na Apo Diyos? Napamadayaw kung sila pakawanin ka. Pangasin tagpaiso, itinaytoy nga panagparintuman din. Itinaytoy nga mundaway. Sabi nga kaya ako Diyos na nakakagulpay nga dusa itipayo para kami. Gusto ko nga dagyan na naglabas nga sakit, rigat, aksidente, trahedya, panakawan iti trabaho, panakalugi iti mula, panakapiste iti taraken, panakalukom iti tattao nga saan nga dapat nga pagtalkan. Gusto ko nga dagyan na ako Diyos. Hindi na ito'y katawan, hindi mo kumain, ihiling, isaksakit. Recovery, itinegosyo, panagmula ang panagtaragan. Promotion, kada ito'y daw mamamang. Balegi, kada ito'y daw estudyante. Ragsakit, tao na, anin na pamilya. Nga si Mapitis. Talinggim tayo pinakararap. Lumanagay kisahan nga agtalot kay mamati. Inito'y nagundamay. Nakaskunam saan nga kararagan sudan. Kati umay tuwa ko Diyos gadusa katadamay katadamay. Sapay kumata na ito'y dapunungan at kararagan sinatata yung inspirasyon. Pudno, we have been deceived for so many years. Thinking that we are faithful, but in reality, we are not. Nasaan mo umay, dagito'y dangadusa. Dapo ako Diyos. Saan mo nga baybayanda kami, saan na kaiso. Sapay kumata sa amin ng Diyos. Pagkakas mga ako Diyos, makita yung faithfulness. May sa mga. This year is still very early for us. To recover, to be restored, to be revived. Pray, Father God, for your church. We'll bring back the honor of your name. Ang asim ako Diyos that you will honor, as will honor in the nakararami. Kasyang na kami ako Diyos. Makita na rin itiragsak, pamati ka na kami, panagserbi, panagdayaw, na nangruna ako Diyos kiteskin. Salamat, din ito'y magundaway, mapadayawan ka ako Diyos, kung may sa madayaw itinagan mo, Diyos din ito eh. Amen. Announcement anytime this week, no may hindi materialis kung nagpipita yung trabaho sa iyo na baba. So, by February o March, at concentrate tayo mo at campsite.